particularly interested on how their billings were corrected. For example, if I may, Mr. Chair, I would like to use the billings of Meralco in our own households. In our compound, Attorney Del Rosario, there are two houses, one big and one small. I reviewed our billings, and our billing for the bigger house spiked by some 117%, which is about 115% increase from the regular monthly billing. The other house, the smaller one, had an increase for the same period of about 315%. This is highly unusual, Mr. Chair, because even if we were in, let's say, in a condition of quarantine or lockdown, where people converge in one location, I believe, Mr. Chair, during that period, the prices of oil plummeted like shooting stars or comets, falling comets. Talaga namang bumaba eh. And I do not believe, Mr. Chair, that people bought several appliances during that period. And so even if the convergence of people would be a factor in a slight increase in their total bills, it could not happen that it should shoot between 115% to 315%. So there is really a mistake here. I think it is very important that Meralco will be able to assure each customer how their billings were corrected or rectified, because until and unless, for example, on July 3, 2020, we were billed 43,501 pesos 46 centavos of consumption of electricity between the period February 19 to June 18, 2020. Ito yung 115%. Okay? Malaki pong kaluwagan sa kalooban ng mga mamayan. Paano po ninyo i-correct? In our particular case, nung sinabi po ninyo na ito'y tinama na ninyo, paano po na itama? I think your ability to refund to each and every customer of Meralco is the only way by which people can be assured na talagang itinama ninyo. For example, may dumating sa kanila na sulat, we are refunding you the amount of so-and-so because this is the overcharge that we did during the pandemic. Considering that the actual meter reading did not happen, we utilize a predictive algorithm to arrive at this. We are very sorry that we collected more than much. So we are refunding to you the amount of XXX. Makikita po ng tao that you were really correcting it, if not corrected at all. So it will be, I would say, a statement of hope para sa kanila. But until they are corrected by way of refund, na makita nila na ibibigay niyo sa kanila, o kaya kahit na hindi refund, you will assure them that in the next few days, yung dapat na i-refund sa kanila, mababawasan sa kanilang succeeding bills. Walang communications to that effect, Mr. Chair. So the actual process of rectifying and correcting whatever overcharge was collected by Meralco, hindi po masyadong maniniwala ang tao. Ang nangyari, Mr. Chair, ganito eh. Pumasok po talaga ang pandemic. Wala tayong sisisihin dito kahit sino. Lahat po nag-quarantine, na-lockdown po tayong lahat. So ang sabi po natin, hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. So, the poor consumers, sila po yung nagdala ng brand eh. Mamaya po, iisa-isay natin. Eh, ang alam po natin, yung mga
kawani ng Meralco dahil nga this is considered an essential industry, even under pandemic, talagang babantayan po ninyo kasi kawawa ang tao. May pandemic na nga, wala pang kuryente. I think you were exempted by the IATF. So kung exempted po kayo, ba't hindi kayo nagbasa? At sa totoo lang, maski ang ERC po rito, masisisi din eh. Kasi sabi natin, nagkaroon ng pandemic. Wala ba tayong anticipatory measures in place para makita natin if the distribution utilities like Meralco and even the electric cooperatives, para hindi naman po nila, I can say that they cannot take advantage sana, kasi nga, kung wala namang meter reader, tapos uhulaan po natin, pagkakamali po talaga tayo. So wala na pong sisihan. Talagang pong ganun nabigla tayo sa pandemic. I think we were not prepared, but one by one, we are now able to determine at kung paano natin kukurekin lahat ito. So, Thank you for Attorney the Pamintuan, interjection, Deputy Speaker Congressman Marcoleta. Isa sa ating mga minamahal na Power Rangers, maaari po bang sagutin ng Meralco? Bagamat ilang beses nyo na po sinubukang sagutin, siguro po ay panahon na para mas maliwanag po nating maibigay sa napakaliwanag na pagtatanong o short interjection ni Deputy Speaker Power Rangers Marcoleta. Attorney Pamintuan. Maraming salamat po, Kong Marcoleta and Mr. Chairman. Yung patungkol po doon sa refund, ma-assure naman po namin ang committee po na ang Meralco po, kung entitled po ang ating customer sa refund at adjustment, ginagawa po namin yan, Mr. Chairman, Mr. Congressman. Yun pong adjustment po natin, ito po ay nakabase po kung ano po yung nabasa doon sa Metro. Dahil ang basihan naman po ng singilan po natin ay nakasaad po kung ano po yung nabasa doon sa Metro ng mga electric consumers po natin. At ang assurance naman po namin, ang Meralco po, hindi ho kami nagpapatong ng bukod sa kung ano po ang actual reading ng meter. So ang nangyari po nito, nung hindi po tayo nagbasa ng meter noong ECQ period po, noong March and April, at nagsimula po tayo magbasa towards May and June, yun pong actual na meter reading po na pinagbasihan po natin, yan po ang naging basihan po ng adjustment. So kung ang konsumo po ng consumer natin ay mas mababa po doon sa estimated bill niya, meron po siyang adjustment. Samantalang po kung ang estimated bill naman po niya ay mababa at mas malaki po ang kinonsumo niya during the ECQ period noong March and April po, dahil nasa bahay po tayo at nagwo-work from home, meron din pong adjustment yan, napataas naman po pagdating po ng actual meter reading po natin. May mga customer po tayo na lumiham po sa atin, nagpadala po ng kanilang mga katanungan, sinagot po natin yan at marami po sa mga consumer po natin na yan na nag-agree naman po dun sa paliwanag natin. Meron naman po na hindi po nag-agree sa atin, kaya po ito ay naging usapin na po sa ERC. Ang assurance lang po natin is, ang basihan po ng singil ay ang Metro po. Hindi naman po namin pinagbasihan ng singil na pinal yung estimated bill na ginawa noong March at April po. Kaya po meron po tayo mga series of adjustment na ginawa sa ating mga consumer billing po, base po sa actual meter consumption na narehistro po sa kanilang mga Metro. Patuloy po tayo na nakikipag-ugnayan po sa ating mga customer kung meron pa po sila mga katanungan at kung mamarapatin po ng committee ay meron lang kung pwede po namin basahin ang isa pong example po nung sagot po namin at sagot din po ng ating customer na nagtanong po tungkol sa kanyang billing. Natanggap po namin ang kanyang email reply sa amin pong paliwanag noong August 24 po. Ito po, kare-receive lang po namin today. Ito po ang sinabi po ng customer na to. To all the concerned departments and officials, thank you so much for helping me forward my concern to Meralco. Since doing so, I have received 2 responses from them
with their explanation as to why my bill went up that much. I think I'm already good with their explanation, so there is no need for a video conference to discuss this. More so, I'm working all day, so I don't also have time for the video conference. Thank you so much for your help. Really appreciate it. God bless us all. So ito po ay isa lang sa mga example po nung mga email complaints na na-receive po namin. No? Meron pong report yata ang ERC po patungkol dyan, dun sa mga sinagot na po namin na mga email complaints. Pero ang assurance naman po ng Meralco, patuloy po ang aming ugnayan sa mga customer natin. At kung kailangan po tayo mag-adjust, Mr. Chairman, honorable members of the committee, you have the assurance po of Meralco that we will do so. Thank you, sir. Mr. Chair. Maraming salamat, Attorney Pamintuan. Mr. Chair. Maaari niyo pong ipagpatuloy bago ko po kilalanin muli si Deputy Speaker Dante Marcoleta, ay pakituloy po yung inyong mga paliwanag doon po sa medyo garbled po kasi yung pagbibigay po ng presentasyon kanina ni Attorney Rey Espinosa. Pakilinaw lang po sa ating mamayan, lalong-lalo na sa mga pinakamahihirap kasi ang nakita ko po na makikinabang dito sa 2.7 billion ay yung mga business sector natin na nag-i-employ rin naman o marami rin sa ating mga kababayan ay dito rin naman pumapasok para magtrabaho. Kaya matutulungan po nito yung ating mga kababayan na maipagpatuloy yung kanilang trabaho. Dito po sa 1.9 billion na savings na sinabi nyong napababa, dahil sa diskarte nyo na ginamit nyo yung force majeure, ay naintindihan ko pong mapapakinabangan ng lahat. Pero yung marami po sa masang Pilipino na lalong-lalo na yung mga isang kahig isang tuka, isabihin kung isang araw walang trabaho, isang araw walang kakainin, ano naman po ang maitutulong ng Meralco sa mga gaya po ng ating mga mahihirap na kababayan, Attorney Pamintuan? Thank you, Mr. Chairman. Idadagdag ko lang po, no, yung pong mga nagawa po natin na mga measures po to help our customers. Nag-refund, ano po tayo, no, yung convenience fee po, nabanggit po ni Attorney Espinosa, na ito po ay tinanggal po winave po natin, no, tinanggal po natin ito throughout the ECQ and GCQ period. So hindi po tayo nag-kokolekta po ng sa online transaction ng convenience fee po, no? At yung pong sa disconnection naman po, nagbigay po tayo ng assurance sa ating mga kababayan na medyo financially challenged po at this time na wala pong disconnection ng services until September 30, 2020. Napakarami pong nagrereklamo sa amin na kawawa naman daw sila kung mabibigyan sila ng disconnection ngayong panahong ito. Opo. Hanggang kailan po sila maaaring hindi bigyan muna ng disconnection notice, Attorney Pamintuan? Yung nai-report po ni Attorney Espinosa ay hanggang September 30, 2020 po, Mr. Chairman. September 30, hindi 2020 sila po. padadalan ng disconnection notice. Bali, Wala. kakabahan na silang lahat pagdating ng October. Wala pong putulan hanggang September 30, Mr. Chairman. Walang putulan. Pero yung October po Papasok ay na siya. magsisimula ng magpadala ng disconnection notice. Pag-uusapan po yan, Mr. Chairman, kung bibigyan po na extension yung sinabi po natin na September 30, 2020. Sige po. Kami po dito ay personal po namin ipinapakiusap na wag naman sana magpasko ng madilim yung mga tahanan ng ating mga kababayan. Pero alam po namin na magiging malaking pasanin rin naman sa Meralco kung hindi kayo makakasingil hanggang ganong katagal. At sa ating mga kababayan, sana po lahat ng kayang magbayad sa kuryente ay magbayad tayo. Ang bigyan ng palugit ng Meralco, yun talagang mga hindi makayang makapagbayad ng kuryente. Yes, Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, Attorney Pamintuan, just a quick interjection. Sabi niyo po, di ba, na hindi na ho tinitingnan yung projected bills, kundi yung actual reading na. At yun lang naman ang babayaran nila. Paano po yung mga nagko-contest na kunyari sinasabi nila, hindi, ito pa rin yung projected billings, hindi ito yung actual billing namin. Saan po sila pwede magpunta kung yung the same counter na pupuntahan nila ay sila din yung maniningil ng pambayad? Attorney Pamintuan. Thank you, Mr. Chairman.
Yung pong tungkol sa mga customer po natin na maituturing po natin na kino-contest po ang kanilang mga billing, meron pong proseso ang Energy Regulatory Commission patungkol po dyan. At yun naman po ay sinusunod naman po natin yung pag-resolve ng mga issues po na yan na nire-raise po ng ating mga customer. No? Mr. Chairman, Vice Chairman Defensor. hindi po, Attorney Pamintuan, hindi naman sa kino-contest lang yung ginawa niyong billing. Kung hindi, di ba ho, nagkaroon tayo ng 3 months na projected billing. Estimated billing. Pupunta ngayon siya dun sa kanyang, kung ano yung pinakamalapit na Meralco na magbabayad siya. Makikita niya pa rin dun, estimated billing pa rin yung ibinibill sa kanya. Now, it may not be happening, pero maaari pong ito yung paniniwala ng customer, ng ating mga kinasasakupan. Ano yung third party process na pwede niyang sabihin, hindi ho yan yung totoong, hindi ho to yung dapat bayaran ko dahil ito na ho yung actual billing ko? Attorney Pamintuan, ang tanong po ni Vice Chairman Defensor, meron po bang hindi parang auditor po kung iisipin natin na hindi tauhan ng Meralco, ngunit makapagsasabi na oo, naitama na yung inyong metro, oo, naitama na yung presyo ng inyong singil. Attorney Pamintuan. Ang tama po na opisina po na dapat magpapasya po niyan would be the Energy Regulatory Commission po. Vice Chairman Defensor. Yes. Kasi Mr. Chairman, dalawa yung nakikita mo reklamo, no? If you read yung mga nagme-message sa atin. Number 1, pagpunta niya dun sa Meralco, actual billing pa rin, hindi talaga yung estimated billing pa rin, hindi yung actual meter reading. Number 2, napakahaba daw ng pila. So sana masagot ng Meralco yan, Attorney Pamintuan, kung ano yung pwede niyong ipabahagi sa mga nakikinig, sa mga consumers on the 2 issues. No, it's hindi naman po to kini-question yung mali yung ano niya, kung hindi yung lumalabas pa rin sa computer siguro o sa kanyang pananaw ay yung pa ring estimated billing. At number 2, wala na siyang saba nga ng pila, wala na siyang ibang access na pwede niyang puntahan para maiayos yung kanyang billing. Attorney Pamintuan. Yes, thank you, Mr. Chairman. Bago niyo po sagutin, Attorney Pamintuan, yung pong tanong nung binasa ni Vice Chairman Defensor, kasi lobat po yung telepono ko kaya hindi ako makapagbasa ng comment. Si Vice Chairman Mike Defensor na po ang pinagbabasa ko ng comment, kaya lahat ng reklamo niyo, siya po ang nakakabasa. Reklamo rin niya ng nanay ko pero buti hindi naman nanay ko yung nagreklamo sa iyo, Vice Chairman Defensor, ano? Pero marami po sa ating mga kababayan naniniwala na hanggang ngayon estimate pa rin. At hinihintay po namin ang inyong kasagutan at pagkatapos po kung maaari sumagot rin yung ERC. Kung pwedeng ERC ang magpatunay na meter reading na talaga para meron namang ginagawa yung ERC. Attorney Pamintuan, pagkatapos po ang ERC. Thank you, Mr. Chairman. Yung patungkol po sa mga usapin po tungkol sa billing po, marami po tayong customer-facing channels po, no, na pwede pong gamitin po at lapitan ng ating mga customers. Meron po tayong mga online resources po para dyan. Pwede po silang magpadala ng kanilang message po sa FB, sa Facebook po, sa Twitter. Pwede rin po sa customer online email resources po natin, sa website po ng Meralco, at meron din po tayo mga call centers na pwede po nilang tawagan. Ang assurance po namin, bawat parating po ng isang customer, inasikaso po natin yan on an individual basis at agad po natin ina-actionan at binibigyan po ng solusyon kung ano man po ang concern ng ating customer. Kung patungkol po sa billing concern nila sa reading ng meter, pwede naman po tayo magpadala ng check meter reading ng ating mga meter readers po. At yun po ay pwedeng i-personally witness ng ating mga customer para po ma-assure din sila na yung binabasa natin sa metro ay yun po talaga yung nakarehistro. Ngayon, kung may mga pagkakataon po na hindi po naman tama yung nabasa ng ating mga meter readers, dahil hindi naman po 100% na accurate din po kung minsan dahil mga
tao din po yan, nagkakamali. Nagkakaroon po tayo ng adjustment kaagad, no, pag nakita po natin yan at tinatama po natin yan sa susunod na billing cycle po. Yan naman po ang assurance natin sa ating mga customer. Kaya po ang concern sa konsumo po, ang meter po natin, ang magiging gabay po natin, no, para malaman kung tama o mali ang nasingil po natin sa ating mga consumers, Mr. Chairman. Thank you, Meralco. Bago ko po kilalanin si Congressman PD Barsaga, ang isa rin sa mga member ng Power Rangers, pasagutin po muna natin ng ERC. ERC, meron po ba kayong sistema kung saan mapapatunayan natin kung tama nga talaga yung pagkakabasa ng metro o mali? ERC? Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang ERC po, meron po kaming procedure. In fact, Mr. Chairman, meron po kaming ready presentation para po makita na kasi po kung hindi nag-agree ang ating consumers doon sa sinabi ng Meralco, ang kailangan po ay mag-file ng complaint sa atin. At pasimula po noong una na nagpadala na ng mga email ang ating mga consumers, amin na pong sinubaybayan nito. So meron na po kaming summary kung ilan na yung naibigay natin, na i-refer sa Meralco para po sa recomputation, at ilan na rin yung hindi nag-agree ang ating mga consumers, at yan po ay ilan na rin dito ang aming sinulatan na para po magkaroon ng panibagong meeting dito sa ERC. Chairperson Devanadera, yes, po. Gaano kadali po bang mag-file ng complaint sa ERC? Kaya po bang mag-file ng complaint ng isang ordinaryong mamayan sa ERC? Chairperson Devanadera? Mr. Chairman, kahit po sa FB pwede, yan po ay aming kinuha na. Kahit po, ang marami po ay nag-file ng email dahil kailangan po nilang ipadala yung kopya ng kanilang bills para po may pagbatayan kami, dahil kailangan po natin yung mga detalye para sa ganon mai-refer namin agad sa Meralco. Ngayon, dahil nandun po yung identification Maaari niyo po number. bang, Chairperson Devanadera, maaari niyo po bang ibigay yung Facebook page nung ERC, yung official Facebook page ng ERC, para yung pong mga kababayan natin na hindi pa rin naniniwala na totoo yung meter reading ng Meralco ay makahingi naman po ng tulong sa inyo. At sana po sa Facebook page po nyo, ilagay nyo na po lahat ng paraan, pati po yung kung saan isesend yung email para po hindi po mahirapan ang ating mga kababayan. Ma'am Devanadera. Opo, ang amin po namang FB page ay di ERC, at makikita na po nila doon yung Facebook namin. ERC lang po nakalagay, ERC. Energy Regulatory Commission. Sige po, maraming salamat Chairperson Agnes Devanadera ng ERC, at maaari pong ipagpatuloy ng Meralco ang inyong pagsagot sa aking katanungan. Mr. Chairman, if we may request, our President and CEO will also have some summary also on what we have done to help our consumers, Mr. Chairman. Sige po, Attorney Rey Espinosa, you're now recognized. Attorney Rey Espinosa. At sana po ay matandaan ni Attorney Rey Espinosa na nasa usapin na po tayo na walang disconnection hanggang September 30. Ano po? Malinaw po yan, walang disconnection hanggang September 30, pero humihiling pa po kami sa inyo ng kaunting palugit pa kung hindi naman po makakasama sa ating energy sector. Yes, Attorney Rey Espinosa. Mr. Chair, maraming salamat. Bilang tugon sa inyong request, i-extend ko po yung suspension and disconnection hanggang end ng October para mas mabigyan ng panahon ng ating mga customers na makalikom ng sapat na
pambayad sa kanilang mga bills, no? Maraming salamat, Attorney Rey Espinosa. Napakabilis palang kausap ng Meralco. Sige po, ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagpapaliwanag. May isa pa po ako sanang sasabihin na Mr. Chair, bilang tugon na rin ito dun sa mungkahi ni Speaker Alan Peter Cayetano nung huling pagdinig, at ito po sinabi na rin nyo ngayon na baka ano pa ang mararamdaman ng mga mas nangangailangan ng mga customers ng Meralco. Meron po tayong mga tinatawag na lifeline customers. Ito po yung mga customers na kumukonsumo ng 100 kilowatt hours at below. Sila po ay umaabot sa 2.77 million customers. Bilang tugon po sa mungkahi ni Speaker Alan Peter Cayetano, kami po ay magbibigay ng relief or ayuda sa kanila equivalent to a total of 101 million pesos mula sa aming distribution charge. Ang pagbabasihan po namin dito ay ang mga lifeline customers as of February 2020. Ginagamit po natin ang February 2020 kasi yun po yung huling actual meter reading bago nagkaroon ng ECQ at MECQ. At dito po malalaman natin kung sino yung mga lifeline customers na yon na inabutan ng ECQ at MECQ. So yun po ay ibibigay natin sa lahat sa kanila. So makakatanggap sila ng diskwento sa kanilang distribution charge equivalent to a total of 101 million pesos. Yan po ay ibibigay natin as an additional credit sa kanilang bills na darating. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming Mr. Chairman. salamat Mr. po, Chair. Attorney Rey Espinosa, at hindi pa man natutupad ito po ba'y nangyayari na ngayon, itong 2.7 million? Nasabihan na sila o hindi pa? Sasabihan po namin sila, eto na po, sinasabi na natin na magbibigay pa tayo ng relief sa kanila equivalent to this amount, at makakatanggap sila ng credits equivalent to this amount sa kanilang mga bills na darating. Mr. Chair. Maraming Paano po salamat kung pinapakita sa bill? Maraming salamat, Attorney Rey Espinosa. At ako po ay natutuwa para sa 2.77 million na kababayan natin. At siyempre po, wala man dito ngayon si Speaker Alan Cayetano, ay ako na po ang nagpapasalamat sa kanila para sa kanya. Dahil una, yung pong walang disconnection hanggang September 30, ngayon ginawa nyo ng hanggang October 30. Kaya doon pa lang, parang wala pang 5 minutes, nagpapasalamat na ako. Pangalawa, may regalo kayong 101 million para sa 2,770,000 o mahigit na katao o pamilya dito sa ating bansa. Ito po ay isang pasasalamat kasama na po ng inyong tulong sa SMEs at sa mga savings. Ngunit ganun pa man, sa lahat po ng aming pagpapasalamat ay may isisingit lamang pong katanungan si Deputy Speaker Dan Einstein Fernandez at pagkatapos po ay si Congressman PD Barsaga. Magandang initiative itong ginagawa ng Meralco with regards doon sa waiver ng 1.9 billion, 2.69 billion para po sa 87,000 customers ng MSMEs. At masasabi po natin that ito pong sinasabi po ninyong what you call this, the guaranteed minimum billing demand ay in-implement po ninyo. At yung sa refund meter reading ay I think this should also be refunded, saka yung convenience fee. Pero meron po ba kayong Attorney Espinosa, meron po ba kayong tinatawag na automated computer program para nalalaman po natin that lahat ng ito pong mga sinasabi po ninyong initiative nyo na waiver and yung tinatawag po nating refund ay nababalidate naman ng ERC? Well, kami po ay magsusumite ng report sa ERC tungkol dito sa mga aming initiatives. Yan po ay hinihingi naman ng ERC sa amin every time mayroong mga ganitong sitwasyon.
at nagbigay ho kami ng update sa kanila ng mga 2 weeks ago at ito ay mga panibagong updates na ibibigay namin. Yung ERC naman po, meron ho silang power na tingnan yung aming mga libro at ang mga records namin para makita, mapatunayan na kung ano po itong mga sinabi naming ibinibigay namin sa mga customers, rini-refund namin at mga sinasaayos namin ay pawang katotohanan. So, Yes, kasi Attorney Espinosa, no, saka ERC, napaka-importante na makita natin that itong ginagawang pagbabawas at pagbabalik ng pera sa taong bayan ay tunay na nararamdaman ng ating mga kababayan. Baka mamaya, okay, andyan, tapos hindi naman po talaga nare-receive ng ating mga kababayan dahil wala pong nag-o-audit sa computer program o system ng Meralco, baka mamaya ma-manipulate lamang. Kaya nga ang sinasabi ko po, suggestion ko po sana, magkaroon ng ugnayan ng ERC, no, na dapat minomonitor itong pagbabalik ng pera sa ating mga kababayan. Yun lamang po, Maraming Mr. salamat Chairman. sa napakagandang suwestyon ni Deputy Dan Fernandez at meron pong mabilis na katanungan si Congressman PD Barsaga. Pero bago ko po muna payagan yung katanungan ni Congressman PD, uulitin ko lamang po para sa ating mga nanonood, lalong-lalo na sa mga nagtatanong na opo, ang Meralco ay nagbigay na ng announcement kanina sa pahayag po ng kanilang chairman, Attorney Ray Espinosa, Chairman President ng Meralco, na unang-una may 2.7 billion na tulong na maibibigay para sa mga SE, mga small and medium enterprises para po tulong na hindi mapasara iyang mga pinagtatrabahuhan ng ating mga mamamayan. Pangalawa, meron pong 1.9 billion na savings na mararamdaman ang lahat ng consumer ng Meralco dulot po ng pagbaba ng generation charge dahil po sa paggamit ng Meralco ng probisyon ng force majeure. Pangalawa, yung convenience fee, matagal na pong hindi na po sinisingil yung convenience fee na yan na 45 pesos. Yung pong mga kinakabahan na magkaroon ng disconnection notice pagdating ng September 30, binigyan pa po tayo ng 1 buwan na naman na palugit ng Meralco. Ginawa na nilang October 30, wala pang 5 minuto nating pinapakiusapan yung Meralco. At yung mga lifeline consumers po ng Meralco, yung pinakamahihirap na consumer ng Meralco, na ang bilang po ay 2.77 million na kabahayan dito sa ating bansa na siniserbisyohan ng Meralco, ay pinagbigyan o bibigyan ng tulong ng Meralco na paghahati-hatian nila sa halagang 101 million pesos ayon na rin sa kahilingan ni Speaker Alan Cayetano nung nakaraang hearing. At inuulit ko po mula po sa chairman ng committee ito at ng mga member po ng committee ito, lalong-lalo na si Speaker Alan Cayetano, hindi pa man niya ako natatawagan ay nararamdaman ko na nagpapasalamat na po siya sa inyo. At maraming salamat po sa inyong pagtugon para sa hinaing ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. mabilis po, yung lifeline po, mabilis lang po na punto. Yung may lifeline po natin, ito po yung pinaka-mahihirap. Mga Mr. Chairman, ito pong lifeline natin, ito yung pinaka-mahihirap mga depressed areas, tama po ba? tama Meralco? po. Yes. So, just a quick ano po, mga saan lugar po yan? Buong Metro Manila and Rizal? Sa buong kabuuan ho ng franchise area ng Meralco. Opo, kasi Marami magtatampo po marami kami sa pagka hindi Metro Manila. nasama yung Bulacan sa makakatanggap niyan. Meralco rin yung lugar namin na Vice Chairman Defensor. Thank you, Mr. Chairman. So these are the depressed areas, yung poorest of the poor, dito po sa atin Yes sa Metro po. Manila, Rizal, including some parts of Bulacan. Salamat po. Tama po. Okay. Niliwanag ko lang kasi baka maiwanan niyo yung lugar namin eh. Oh. President PD Barsaga, ang aming Pangulo ng NUP.
Your quick Maraming interjection. salamat, Mr. Chairman. Paglilinaw lamang, extended na ang moratorium hanggang October 30, 2020. Pagdating ng October 30, 2020, doon sa mga consumers nating hindi nakakabayad sa Meralco, ano ang kanilang aasahan? Magpapadala ba kayo ng disconnection notice sa kanila? Attorney Pamintuan. Thank you, Mr. Chairman. Opo, meron po tayong proseso po, no, hinggil po doon sa pag-i-issue po natin ng disconnection notice. Pero ang assurance naman po ng Meralco, na nabanggit po ng aming presidente, si Attorney Espinosa, is we will be very considerate naman po, no, pag dumating po tayo sa panahon po na kailangan na po natin gawin yan, Mr. Chairman. Maraming salamat. Clarification lamang. Ilang buwan ang hindi nila nababayaran para ma-issuean nyo ng disconnection notice pagkatapos ng October 30? Isang buwan, 2 buwan, o lahat ng buwan mula Marso hanggang Oktubre? Isang buwan. Yung typical po na proseso po natin dyan, Mr. Chairman, is that we start issuing the notice after 1 month of non-payment po, no? Pero meron naman pong proseso na sinusundan yan. Hindi naman po ibig sabihin na pag na-issue po yan, biglang puputulan po, no? May mga grace period pa rin po na ino-observe ang Meralco po base po sa regulasyon po ng ERC patungkol po dyan, Mr. Chairman. So ano maging sagot nyo? Kinakailangan bayad sila up to October? O bayad sila hanggang September? O bayad sila hanggang May? Ilang buwan? Kasi yan ang katanungan nila. Mr. Chairman, yun pong billing po during the ECQ period nung March, April, and May po, meron po tayong installment payment plan po dyan, no? At kung hindi po kami nagkakamali, yung mga installment payment po na yan, aabot po is hanggang December. Aabot po hanggang December po yung iba, no? Yung 6 months po na installment. So, para po kayo maputulan ng kuryente, ang magiging batayan po natin dyan is non-payment of bills for 1 month billing po, Mr. Chairman. Or 1 month Na billing? due and demandable po, Mr. Chairman. 1 month lamang. Sa madaling sabi, pag nagbayad sila ng buwan ng Marso, hindi sila ma-issuean ng notice of disconnection sa October 30, kung 1 month billing lamang ang ating basihan. Kasi ito tinatanong ng marami naming kababayan. Pagdating ng October 30, ganong karaming buwan ang dapat namin bayaran para hindi kami maputulan? Bago po sumagot ang Meralco, Congressman P.D. Barsaga, totoo po na humihiling tayo sa Meralco ng grace period at dinagdagan po yung grace period po nila hanggang September 30, yung dating 1 buwan ka hindi nagbayad. Ngayon, 6 na buwan o 7 buwan hindi ka nagbabayad, hindi ka binibigyan ng disconnection. Humiling po tayo ng dagdag na grace period. Ang hiling po natin hanggang December, magpasko na may ilaw. Pero pinagbigyan na nila tayo, wala pang 5 minuto, pinagbigyan na nila tayo ng dagdag na 1 buwan hanggang October 30. Alam nyo mga kababayan, kami po ay humihiling na bigyan kayo ng luwag ng Meralco, lalong-lalo na yung tunay naman na hindi makabayad. Pero pakiusap po, ako'y kinakabahan para sa ating lahat, kasi kung lahat ay hindi magbabayad sa Meralco, pati yung mga may pambayad ay hindi na magbabayad sa Meralco, baka magulat tayo, bumagsak yung energy sector natin. At pagka bumagsak ang energy sector natin, mawawala na naman ng kuryente. Ako po ay batang-bata pa nung panahon na halos araw-araw ay walang kuryente. Minsan 1 araw meron, 1 araw wala. 1 araw meron, 1 araw wala. Bagsak talaga ang ekonomiya. Walang hanap buhay. Ano po? Kinakabahan ako, baka mapabagsak natin yung energy sector pagka lahat ng tao hindi magbabayad. Pakiusap po namin,
para sa talagang tunay na walang pambayad ay bigyan ng grace period. Pero kahit po bigyan tayo ng grace period, personal po kaming nakikiusap at lumalapit sa inyo, kahit po bigyan tayo ng grace period na 2 taon o 3 taon, kung kaya nating magbayad, magbayad tayo. Dahil pagka bumagsak yung energy sector natin, balik na naman tayo sa Stone Age, ni wala kayong magagamit na Facebook pagka kukunti yung battery ninyo. Ano po? At wala rin tayong magiging trabaho kasi sino naman mag-i-invest sa bansang Pilipinas kung wala tayong kuryente? Sa ating mga kababayan, ginagawa po ng Kongreso ang aming makakaya para bigyan tayo ng komportableng buhay. Pero gawin po natin yung share natin. Ibig sabihin ko po, kung talagang walang pambayad, magsabi kayo sa amin, tutulong kaming makiusap para sa inyo. Pero yung may mga pambayad, pakiusap, kahit paunti-unti, kahit paudlot-udlot, magbayad po tayo. Huwag po nating hayaan na, ako po kasi, parang, anong mga year yun, mga taon yun, parang 1980s ba yun? 1990s, ano po, 1990s, halos araw-araw nagba-brownout, sunod-sunuran eh. Kaya kami naman, natuto kami tumugtog ng gitara at saka magkantahan sa ilalim ng buwan kasi walang kuryente. Pero sana po yung mga bata ngayon, sanay na kayong YouTube ng YouTube tsaka Facebook ng Facebook, matututo kayong magluksong baka pagka nawalan tayo ng kuryente dito sa ating bansa. Isang katanungan na lang po, Congressman Barsaga. Mr. Chairman, wala pang sagot. Opo, sige po, Meralco. Mr. Chairman, Yes, kung ako- Attorney Espinosa. yes, kung papahintulutan po, ako na lang po ang sasagot sa katanungan ni Congressman Barsaga. Sige po, maaari po kayong sumagot. Unang-una po, yung mga bills ng customers natin na inabutan ng ECQ at MECQ, yun po ay binigyan ng palugit ng ERC sa pamamagitan ng pagbabayad ng installment. May 4 na buwan na binigay sa kanila at may 6 na buwan na installment. Yung 4 na buwan installment, matatapos po yun sa September 15. At yung 6 na buwan na installment naman ay matatapos ng November 15. So yung mga bills nila, nung mga buwan na yon na tinamaan ng ECQ at MECQ, yun po ay meron ng palugit na binigay ng ERC. Ito pong binigay namin palugit ay on top of dun sa binigay ng ERC. At para lang maintindihan ng komite, yung ERC po, nung linabas nila yung mga relief na yan, tinulungan din po nila yung mga distribution utilities at sinabi nila na, yung pagbabayad nyo ng generation charge at ng transmission charge, yan ipoprorate nyo dun sa natanggap nyo. Pero may hangganan po yung binigay ng ERC na suporta sa distribution utilities. Lagpas na po yung hangganan na yon. So kung ano man binibigay namin palugit sa ating mga customers, ang ibig po nun sabihin ay kami na po ang nagbabayad sa generation companies at sa NGCP kahit na hindi pa nagbabayad ang ating mga customers. So malaki pong halaga ang ginagamit ng Meralco para lang maipatupad itong mga pagbibigay natin sa mga customers natin. Maraming salamat, din po ang Attorney ina-afford Espinosa. natin. Yes, Congressman Barsaga. So, sa madaling sabi,